Guys, narinig nyo naman na ang balita na si Maribank ay nag-lower na ng interest. Isa sa kinakatakot ko nung nagsimula ang taon, nung nagkaroon ng news kay GoTyme na nagbaba sila ng interest. Sabi ko na sana naman wag na magsunuran itong ibang mga digital banks. And ilang araw pa lang nakakalipas, nag-announce na nga na magbababa na ng interest. So, napaisip ako, kung magbababa na ng interest si Maribank by January 15, ano bang banks ang medyo naging mas competitive na dahil sa pagbaba ni Maribank? Yun na nga, napasilip ako kay Uno Bank. Well, feeling ko nagkaroon siya ng edge because of these changes kay Maribank. So, kung gusto mong malaman kung ano ba ang interest na charge ni Uno Bank sa savings account niya and other features na makakatulong sa iyo, pag-usapan natin yan. Samahan niyo ako. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about personal finance na meron ng experience or meron na ako knowledge na ginawa ko na ng videos and playlist na makita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay, so brief background lang muna kay Uno Digital Bank. Uno Digital Bank was incorporated last October of 2021. Then nakuha nila yung certificate of authority nila to operate as a digital bank noong June of 2022 naman. Eventually, nag-launch ang operation ni Uno Digital Bank ng July of 2022. So initially, mataas din ang interest na binibigay nila sa kanilang savings account, but as time goes by na hindi nga talaga sustainable ang pagbibigay ng mataas na interest, nag-lower na rin sila. Currently, ang rate nila ay nasa 3% to 3.5%. So nagba-vary siya. Ang interest rate na magbibigay sa'yo kung ang pera mo ay less than 5,000 ay only 3%. However, if ang deposit mo naman ay more than 5,000 pesos, bibigyan ka nila ng 3.5% na interest. Katulad ng ibang digital bank, wala rin maintaining balance dito and walang service fee na ma-charge sa'yo if you fall below the maintaining balance. Available ang service niyang Uno Bank using their Uno Bank app, and you can also create an Uno Bank account through GCash. Sa GCash, kailangan mo lang pumunta sa GSave and then you can open an Uno Bank account. Makikita nyo naman doon, just click it and confirm your details. Isa sa kinagandahan ng Uno Bank is yung interruptibility ng account mo if you open a GCash Uno Bank account. Kasi mabubuksan mo in both ways from GCash or even from Uno Bank account. So, now na meron na kayong background about this Uno Digital Bank, ano ba yung key highlights ni Uno Digital Bank na masasabi natin mas may edge na siya kay Maribank? Well, yung unang-una na-discuss na natin yung interest rate. So, given the changes kay Maribank, it puts Uno Digital Bank at a better position dahil mas mataas na ang binibigay nilang interest. However, if your money naman is greater than 1 million, I think si Maribank pa rin ang may upper hand dahil 3.75% ang interest ng 1 million and above. Second reason, same as with Maribank, it is also daily crediting ng interest. Ibig sabihin, nagka-calculate sila based on the end of day balance. So, kung by 12 midnight, magkano yung balance mo, ika-calculate nila kung magkano yung interest na ibibigay sa'yo para sa araw na yan. Tapos, i-credit din nila sa iyong account on that day itself. Again, maganda tong daily crediting of interest for couple of reasons. Number one, mas na-motivate ka mag-save. Pangalawa, compounded siya daily. And pangatlo, syempre, once na-credited na sa yung interest, pwede mo na siyang gamitin. Number 3 is the full integration nga ni Uno Bank sa GCash. Lalo na kung ang create mong Uno Bank account ay within GCash. When you do that, libre ang cash in and cash out mo sa inyong GCash account. And kapag nag-down pa ang GCash, you still have the option to open your account using the Uno Bank itself. So, kung makikita nyo dito, ito yung balance ko sa GCash, tapos, yan, na-open ko rin siya sa loob ng Uno Digital Bank app. Thus, kung mag-down man yung GCash, hindi ka nangangamba na hindi mo makuha ang pera mo. Number 4, bukod sa savings, meron din silang time deposit. You can earn as high as 5.75% as the interest for a time deposit. Basically, ito yung pwede maging interest rate mo in case na magbukas ka ng time deposit. 5.75% for a 12-month term, 4.50% for a term of 10 and 11 months, 4.25% for a terms of 6, 7, 8, and 9 months, and then 4% for a term of 3, 4, 5 months. Ito pa lang yung nakita kong bank na nag-o-offer ng iba't ibang tenure ng time deposit. Usually, ang nakikita ko sa time deposit, 1 month, 3 months, 6 months, 9 months, 12 months, 18 months, and 24 months. Lastly, since bank sila, nag-o-offer na rin sila ng loan. Personal cash loan, kumbaga. Na-approve na ako previously dito ng around 200,000, pero hindi ko siya kinuha kasi medyo malaki yung interest nila sa akin. Masabi ko, para talaga siyang traditional bank in terms of loan application. Because nagkakaroon pa sila ng home visit para sa credit investigation kasi may nagpunta sa bahay namin at nag-interview, tapos sinilap yung
mga gamit namin, etc., etc., etc. However, nung hindi ko naman siya kinuha, hindi na ako ulit nakakuha ng kahit na anong offer dito sa loan service nila. Guys, baka pwede naman kayo mag-subscribe and follow dito sa aking mga social media channel, dito po sa YouTube, Facebook, TikTok, and even Instagram. So please follow and support. Yeah, so basically, yan yung nakikita kong mga appealing na features nitong Uno Bank. Meron pang ibang notable na features itong Uno Bank, such as free life insurance worth 50,000 pesos if ang ADB balance mo or average daily balance mo ay naglalaro sa 10,000 pesos and above, then kahit pa paano meron kang security of 50,000 pesos na life insurance. Bank transfer, dati free ang bank transfer, but now nag-charge na po sila ng 8 pesos per InstaPay transfer. And lastly, available na rin po ang ATM or debit card ni Uno Bank wherein you can order it sa loob ng kanilang Uno app. Meron na nga lang po kayong babayaran na 300 pesos para sa cost ng card. So, yan yung mga features and information na kailangan nyo malaman if you're going to use Uno Bank. Well, for my point of view, okay naman po talaga ang interest na to. At 3.5% at daily crediting, talagang isa to sa nakaka-motivate para mag-save tayo ng pera. However lang po, may downside po siya, which is yung bank transfer nila may bayad and the app itself, hindi siya ganun ka-intuitive or pwedeng marami pang improvement ang magagawa dito. Kung solely naman na nasa GCash lang kayo at ginagamit nyo yung mga banks sa loob ng GCash, sa tingin ko po, mas okay po ang interest rate na binibigay ni Uno Digital Bank in terms of base interest rate versus kay CIMB. Kay CIMB po kasi nasa around 2.6% lang po ang base interest. Meron silang mga promotion na pwede ka mag-increase ng average daily balance para tumaas ang interest rate na binibigay sa inyo. But that's another mission na kailangan mong gawin. Dahil po dyan, kung tatanungin nyo ako kung gagamitin ko po ba itong si Uno Digital Bank, pass na lang po muna ako. Baka po magmaya na lang din po muna ako for the other funds kung maglilipat ako galing kay Maribank. But yeah, Maribank is still okay naman, lalo na for the free bank transfer na 60. So, malaki pa rin ang chance na gagamitin ko pa rin po si Maribank kahit mas mataas po ang interest netong si Uno Digital Bank. For our question of the day, kayo po ba, kung Maribank and etong Uno Bank, would you still stay kay Maribank or mas okay na features na ang meron kay Uno Bank right now versus kay Maribank? Anong gagawin nyo? Let me know sa comment section sa baba for your chance to win 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Chris TV at Chris TV. Sabi po niya ay, good day Sir Pat, very nice and informative video, more power. Kay Chris TV, shoutout po sa inyo. Thank you so much po for watching and supporting my videos and Happy New Year din po sa inyo. I hope you like this video, leave a thumbs up, and if not, wala namang problema dyan. Continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!